Masarap doon kapatid. Saan to? Okay, kasi nandito ka. Guitar. That's for me, it's really we just want to be able to impart na yun nga, tulad ng sabi ko na with your question, yung social responsibility natin. Hindi naman natin kinakailangan na meron tayong millions of followers. Kahit meron kang 2, 1, 3 tao na sumusubaybay at sumusunod sa'yo at nai-impluwensyahan mo, may social responsibility ka. And I just hope that we use our responsibility wisely. Diba? Yun. Naging victim ka naman ng fake news, and if so, of course, because you're a personality, how did you handle it? MJ, bihira kasi akong tumambay sa internet. It's actually parang people or friends na magme-message sa akin, magba-Viber na, okay, lumabas to, is this true, ganyan-ganyan. So, ang gagawin ko kapag may mga ganyang klaseng news, babasahin ko siya, and then I would tell, let's say, that person, whoever sent it to me, whether it's true or not. But then, I mean, para ma-affect ka talaga on a deep level, I try to somehow manage my emotions kapag kanya, especially kapag kami mga nasasabi sa yung below the belt. Pero ang pinaka-importante sa akin is yung paano kung ang nalagay doon sa isang side ng story is walang kakayanan na i-explain yung sarili niya or ipagtanggol yung sarili niya, or ang landan nung sabihin nating fake news na yon ay hindi man lang magpa-fact check, gagawin yung due diligence niya or magve-verify. So madali silang mabibiktima ng mga bagay na hindi totoo at madali silang mapapaniwala. Last, parang perfect timing to kasi election season. Is this like a social movie, social piece para magising yung mga tao? Or nataon lang? You know what? Kasi when we shot the film, last year pa to eh. Last year pa talaga siya. Kumbaga nagkataon lang na ngayon siya maipapalabas. Ang amin lang kung ano yung mensahe na kung paano magsispeak yung movie sa mga tao, sana bigyan nila ng halaga yun. Kung paano mapipik ng movie na to yung kanilang interest or maybe their conscience, sana pakinggan nila yun. Perfect timing. Perfect timing, Joey. Yung sinasabi ni Tita Glo kanina na about in love. So, wala pang fake news doon. Alam mo, I'm the type of person na kung titignan mo yung social media ko, makikita mo doon, lover of life. Lover of life. I am in love with life in general. And if you're going to ask me about that, I would say na, yun na nga, tulad ng sabi ko, nasa social media ko yan, I'm a lover of life, so I am in love with life. You are. In love, romantically in love. Okay! Ikaw talaga, Gorg. You're naughty. And then, pero okay ka na adjustment mo, nag-focus ka na sa social media mo, sa YouTube channel mo. Right now, pumapasok na yun yung promo ng Anton, yun na lang yung parang yung trabaho bilang artista. Right now kasi, my hands are full din eh. Ang dami ko rin ginagawa because number one, meron tayong the YouTube channel, the JSM channel na I've been busy with for the past few months, and I'm really happy kasi slowly but surely, slow steady growth yung nangyayari doon sa channel, and yun naman yung kumbaga yung intention to what it was intended for, nare-reach naman niya. I'm busy with this film na dapat last year pero ngayon siya ginawa. I'm about to start my master's already. So, kahit sabihin mong busy, ang kumbaga masaya pa rin. I'm just thankful with everything that's been going on with my life right now. Last question po tayo. Yun lang, wala lang tayong sabihin mong let's say TV show, ganyan. But then, I've also been busy with, a lot of things. Last na lang ako sa reaction mo din speaking of fake news, medyo seryoso na rin talaga yung topic ng fake news na yun. Even sa Congress, ay nag-start na sila ng hearing for that.
So, anong reaction mo doon na dapat seryoso na rin yung government din talaga sa pag-ano ng fake news? Okay, ito yung masasabi ko about it. May mga bagay kasi na hindi natin kontrolado. For example, yung mga fake news peddlers, hindi natin sila kontrolado kung ba't nila ginagawa yun. Ano yung motivation nila? Ano yung rason nila for doing so? Is it because may pinaglalaban ba talaga sila? Ito ba talaga ay dulot ng kung ano man na pinaniniwalaan nila? Or is it because survival? Because they're getting something out of it. Pero kung alam natin na hindi na natin sila makokontrol, then nasa sa atin na yun na mag-fact check. Let's do our due diligence. Tignan natin kung gaano katotoo o hindi yung mga bagay na nababasa natin. Kasi ngayon may mga bagay na sabihin mo na it might sound true, but it's not actually true. Or sometimes they mix the truth with a lie. So magmumukha pa rin siyang parang totoo. So yun nga parang magandang ipanawagan na sa mga tao din na mag-fact check kayo sa lahat na nababasa ninyo. Wala namang problema doon because maganda rin na makakadagdag yan sa kaalaman ninyo. And I think, syempre, it's also the role of the government to create laws na magpoprotekta sa mga tao na nabibiktima ng fake news at syempre yung ma-reprimand yung mga tao na gumagawa nito. Thank you. Yes. Because nag-invite rin pala yung Senate ng big personalities, outspoken personalities, gaya ng celebrities to talk about this. And since you're very much outspoken about it, if in-invite ka sa ng Senate, would you be open to discuss based on your own capacity lang and own knowledge? Kung ano siguro yung maitutulong ko, kung sa palagay nila na importante yung boses ko at yung sasabihin ko, bakit naman hindi ba? Kasi it's really for ano rin naman to, for the Philippines, diba? Para rin naman to sa mga kababayan natin. Tulad nga nung sinabi ko kanina, na wala namang taong nabubuhay para sa sarili lamang. Lahat tayo, meron tayong responsibilidad para sa isa't isa. Hindi ka lang kauling na biktima ng fake. Baka-offer na tumakbo yung Dex. No. Baka-offer na tumakbo yung Dex pag narinig nila kung paano. Hindi, naku po. No to pop. Ako kasi naniniwala ako na we can always help in our own little way. Hindi ko kailangan na magkaroon ng posisyon sa gobyerno para gawin yun. Jody. Sila sa'yo.